Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Namin yung oppose bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. No? Kailangan namin pag-usapan yan. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami. Yun po ang trabaho ng minorya. I-check namin, check and balance namin yung majority. So for you, dapat si SP win talaga? Dapat kasi, alam mo, baliktad eh. Dapat, yung majority, ini-encourage nila dapat si SP win, ano? Hindi nila, para sa akin, na-degrade yung tao. I will not doubt VP Sara. Neither will I question her credibility. Mas corrupt pa yung panel ng prosecution. There you go. That's what that's exactly what's going to happen here. Yeah? What we do ngayon pa lang is mag-declare tayo hindi tayo mayayanig. Because this is going to be smoke and mirrors katulad ng ginawa nila noon sa Committee on Good Governance. Naalala ninyo? Hindi naman makasagot si VP Inday, hindi makasagot na maayos yung kanyang mga tao, leading yung mga questions, nagagalit yung mga kongresista pag hindi nila nakukuha yung mga kasagutan nila, and that made the people who were there, the resource persons, really look bad. Sa mga TRICOM, may mga questions sila, leading yung questions. Hindi naman ito trial. Pwede naman dapat mag-explain, and yet, anong ginagawa nila? Tapos gusto pa nila aminin ng mga resource persons, katulad ng ginawa sa amin. O aminin nyo kasi natanga kayo. May mga ganon. So, tama ba yun? And is evidence obtained in such a manner something na tatanggapin natin? Tatanggapin ba natin yung mga ganyang klaseng paratang in a legislative proceeding where they can threaten you with indefinitely being detained in the house until mag-recess? Di dapat, di ba? Not only that, tatanggapin ba natin yung ebidensya? Halimbawa, nung panahon na andun pa si mayor pa lang si Inday Sara, anong koneksyon yan? Hindi ba maliwanag? Sinabi ng Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives, yung pwede nyo lang iakusa ay acts committed in the impeachable office. So bakit dinadamay pa? Bank accounts from the time na mayor siya. Confidential funds from the time na mayor siya. So, sabi ni Patato Tini, the course of action mandated by the Constitution in case of any vacancy in the Senate is a special election not later than 18 months before the next election. Therefore, the complement stands at 24. Nice. Yan, sabi ni Adri, let's not be swayed sa lahat ng kasinungalingan nila about VP Sara. Keep the faith, continue the fight. If we want change, we have to give steadfast support kay VP Sara until the very end. That's true. That is true. Kasi sa totoo lang, any testimony that was obtained during the course of the on the Committee on Good Governance doon sa House, hindi ko tatanggapin yan. Bilang mamamayan, yung mga nakaupo kasi, mga senador, mga kongresista, nakaupo sila in representation of us. So, kailangan maliwanag sa atin na pinapakita natin ang tinatawag na agency of the voter. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Ang isang dahilan kung bakit may freedom of speech tayo is kasi, di ba, usually, tayo namimili ng mga representante natin. Pero usually, pagka naboto mo na, sila na yung gumagawa ng desisyon. Totoo naman, kasi usually we delegate the discretion to them. Sila yung boboto sa mga batas na tingin nila ay makakaayo sa ating lipunan. Pero,
hindi lahat ng desisyon nila sinasang-ayunan natin. Ang paggamit ng kalayaan natin magsalita at magpahayag reflects the agency of the voter. Meaning, hindi kumot binoto natin yung mga yan, ibig sabihin, sinasang-ayunan natin lahat ng sinasabi nila. And how do we show na hindi natin sinasang-ayunan yung ginawa nila? By using our freedom of speech. Okay. Now, we should also be prepared for the trolls who will insist on repetitive questions, not just to annoy us, but to try to make a false statement look real. Halimbawa, si Big SH dito sa sa Black App, but ayaw umattend sa hearing para ma-explain niya, darling, mali ka, umattend siya. And in at least 2 of the times na umattend siya, ayaw siyang tanungin. Okay? So mali yung sinasabi niyo, she attended. Okay? There was one day na hindi siya umattend. Ang daming sinabi ng mga kongresista, sinasabi gusto niyang marinig siya, pero hindi siya umattend. The next hearing, umattend siya, hindi siya tinanong. The hearing after that, umattend na naman siya, hindi siya tinanong. And nung ang tatay niya nakaupo, umattend siya, they could have called her as a witness at that time. Hindi nila tinawag at hindi siya tinanong. Tumigil kayo dyan, kasi kaming DDS, alam namin yung salag dyan. At mali yung sinasabi niyo. Di lang mali yung sinasabi niyo, malisyoso yung pagkakasabi niyo. Kasi using a question, you are spreading fake news. Mahuli sana kayo. Ay, sorry. Mahuli. Of course not. Sabi ni Sammy, what shall we do? Is it better for VP to seek asylum in the meantime? No. She is not the type na iiwan niya ang bayan. Ano yun? Iiwan niya tayo tapos ine-expect niya lalaban tayo for that. That's the reason she will not go down from office. Hindi siya magre-resign. Andito yung laban. Binigyan siya ng mandato. Bakit niya tayo iiwan? Ano ang result ng pinapasagot ang admin? Sagot lang po, comment pa lang po ang hiningi ng Korte Suprema. Hi, Ma'am Delcy. So, sabi ni Hazel Gatchalian Ames, also to be President of the Philippines, kaya di tayo kumpiyansa, pray and fight. Oo. Naku, ito pa yung nakakatawa dito sa mga senador na ito. Abangan ninyo ang mga hipokritang mga ito. Ha, tandaan po ninyo, tuwing tumatakbo yung mga yan, dahil national office ang Senado, ilan sa kanila pumunta sa Davao. At during the period na Mayor si VP Inday and all that, issue na, ginawa na ang issue yung confidential funds at that time. Hala, humingi pa rin ng tulong dito sa mag-ama. Pagkatapos, ganyan ang ginagawa sa kanila. Pag nag-umpisa na ang hearing, papaalala ko sa inyo kung sino yung mga yun.